Hollywood TV. Kinaumagahan, binanggit ng ama ang pagnanais nitong si Andrea ang magmana sa kanilang negosyo. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula rito. Po? Pero pa, anong alam ko sa mga isda-isda niyan? Bakit hindi niyo ibigay ito kay Kuya Teddy? Siya ang panganay at lalaki pa man din. Sabi niya nang makabawi sa pagkakabigla. Kalmadong sumagot si Tony. He declined at payag siya na walang manahin kesa magpatakbo nito. Alam mo na rin ang istorya anak at saka naisip ko baka di niya kayanin ng ganitong bagay. Di hamak na mas matalino ka. Happy-go-lucky siya at matagal bago niya natapos ang pag-aaral sa kolehiyo. Kaya pakiusap iha, ikaw na lang pag-asa ko. Pero hindi ko po alam ang pasikot-sikot pa. Baka malugi lang tayo. Patuloy niya ang pagdadahilan. Kaya nga kita pinauwi dito para habang nag-aaral ka, unti-unti ka maturuan ng gagawin mo. Marami pang panahon para matuto anak. Ang kailangan ko lang ay pagpahayag mo. Isipin mo na lang, ilang pamilya ang umaasa sa atin ang ikabubuhay. Lahat sila, ito lang ang alam na trabaho. Paliwanag nito. Kung bakit naman kasi hindi sila nag-aral, ayan tuloy, problema pa natin ang i-maintain ang hanap buhay nila. Nainis na sagot niya. Napailing si Sir Tony. Baka nakakalimutan mo na ang mga tinutukoy mong tao ang nagpanhik sa iyo ng karangyaang tinatamasa mo ngayon, Andrea. Binuhay ko kayo sa pamamagitan ng hanap buhay na to. Kung kasing lakas pa ako noong kabataan ko, hindi ko kayo aabalahin. Mauunawaan mo rin ang kabuluhan ng lahat ng to. Do this not for only us or for your future, but also for other people who had been loyal to our family. Mahabang pahayag nito. Hindi na siya sumagot pa. Bihira lang siyang tumawag ng buo niyang pangalan. At dahil ginawa iyon ng ama, nakuha agad ni Andrea ang punto na hindi natatanggap ng ibang mungkahay si Tony at pinalna ang desisyon nito. Si Teddy ang pinagbuhusan niya ng sama ng loob. Iniyakan niya ito sa telepono pero tinawanan lang siya ng kapatid. How could you do this to me, kuya? Hahayaan mo talaga ako mag-isa? Asik niya rito. Natapos ang usapan nila na hindi na bago ang katotohanan siya na magpapatakbo ng negosyo sometime soon. Isang araw rin siya nagkulong sa kwarto at lumabas lang nang magutom na. Marahil binibigyan din siya ng magulang ng space kaya hindi na inungkat muli ang usapang negosyo. Nang mag-enroll na sila ni Emma at Shari, naidaing ni Andrea ang pinagdadaanan. Hindi maintindihan ng mga kaibigan kung bakit ayaw niyang gayong marketing ang kanyang kurso. Kung ako may ganyang kapalaran, hindi na ako mag-aaral pa. Para alin, maging sunod-sunuran sa iba? Mabuti ka pa nga dahil siguradong boss ka na. Kami, hindi pa tiyak kung may mapapasukan ba na pagka-graduate na. Sabi ni Shari. Nakapila sila noon sa harap ng business office para magbayad ng tuition fee. Hindi naman ito ang tipo kong gawin Gusto ko rin tumayo sa sarili kong paa. Gusto kong magtayo ng sariling negosyo sa Maynila. Yung bang hilig ko talaga ang gagawin ko at hindi dahil imtusan lang ako. Depensa niya. Liking what you do and not doing what you like is the secret of true happiness. Anang kausap. Iniabot nito ang enrollment form sa cashier kasama ng ilang dadaanyong pera. Tama. Tsaka, hello, ang gagwapo kaya ng mga tauhan nyo. Kung ako yan, mag-e-enjoy ako. At lahat ng pogi, required na mag-report sa opisina ko araw-araw. Lalo na si Aldrich. Biro ni Emmy. Ikaw talaga, panay na lang gwapo ang laman ng kukote mo. Kantsaw ni Shari, sabay kurot sa tagiliran ng kaibigan. Joke lang, pinapasaya ko lang si Andrea. Pero biro, kung ako nasa kalagayan niya, gagawin ko yung huling sinabi ko. Kaagad na paliwanag nito at humagikik ng may pagkapilya. Sus, hindi ko nga matagalan ng Aldrich na yon. Maangas, suplado. Pakiramdam niya ay gwapo siya. Alam mo yun? Nakahulukip na sabi ni Andrea. Totoo naman ang pakiramdam niya na gwapo siya. May ebidensya at basehan. Kaya hindi ko siya masisisi. Cute nga niya lalo pag sumalubong na ang kilay niya. Napapangiting depensa ni Shari. Ano ba kayo?
Ang weird ang definition ng gwapo. Paalala ko lang, ang topic ay yung pag-ayaw ko na sumali sa pagninegosyo ng mga malalansang isda. Napapailing na turan niya. Maliit na bagay kasi ang pinoproblema mo pa. Sa bagay, nasanay ka sa Maynila na sosyal ang buhay doon. Alam ko mahirap sa iyo ang ganong kalakaran kahit pa kung para sa amin sa nasanay sa hirap, wala lang yun. Hindi naman ikaw mangingisda ni hindi mo rin kailangan magtinda o magdaing. Utak lang ang gagamitin mo. Sisiguraduhin mo lang na kumikita ang investment mo at sumasahod lahat ng tauhan mo. Tapos, pahayag ni Emmy na naging seryoso mukha sa huling sinabi. Saglit siyang nag-isip at napatango. May point ka nga dun, Emmy. Sa totoo lang, wala akong choice kundi pumayag. Hindi din naman maaatim na ipagkatiwala sa ibang kabuhayan namin. Baka mamaya mamalayan ko na lang. Iba na ang may-ari ng Villegas Commercial. Pagtatapos ng dalaga, napabuntong hininga siya at nagdesisyon na tigilan na ang pagmamatigas. Pag-uwi sa bahay, hinanap niya ang ama. Nasa bilaran daw ito, sabi ng kanyang mama. Nagsuot ng maong na short si Andrea at dark orange backless top. Itinali niya ang buhok at ang hatsnelas lang na pinuntahan ng ama. Sobrang malalinsangan ngayon sa San Martin pag ganitong summer. Kaya halos ayaw niyang magdamit kung pwede lang. Natigil ang magagawa sa pagbibilad na makita siya. Sir, si Ma'am Andrea po. Pagbibigay alam ng isa. Nilingon siya ni Sir Tony at malawak ang ngiting kinantsawan siya nito. Lumapit ang dalaga. Anak, mukhang ready ka nang mag-tour Punan nito na mababanaag ang kakaibang tuwa sa tinig. Alam niyang maligaya ito sa nahinuhang positibong desisyon niya. Opo, Papa. Maaari mo pa ba akong samahan? Oo ba? Kilalanin mo muna ang mga nag-a-assign dito. Masiglang sabi nito. Namataan ni Andrea sa di kalayuan na nagtatahi ng punit na lambat ang ilang kalalakihan kasama si Aldrich. Mangisda rin pala ang nilaking iyon. Yung mga lalaki po dun, mga mangingisda natin sila. Pagkumpirma niya, umiling at tumango ang ama. Yung iba, para kay Aldrich. Kumbaga sa kumpanya, operations manager ko siya, pero nakapaka-hands-on nito. Kita mo naman, siya ang tutulong sa'yo para matutunan mo ang lahat ng dapat matutunan sa ating negosyo. Po? Tigagal na sabi niya. Napakunot no ito. Hindi ko ba nabanggit sa iyo si Aldrich ang namamahala ng ating negosyo bukod sa akin? Himig pa tanong ang sagot nito. Umiling si Andrea. Kung alam ko lang, hindi sana ako pumayag. Sa isip ay sabi niya, mainit talaga ang ulo niya sa lalaking iyon pagaman wala naman itong ginagawa na dapat nga ikagalit. I simply despise him. Anya sa sarili. Pinagbasdan niya ito habang nagtatrabaho at pangiti-ngiti. May kung anong angas sa tayo at kilos ni Aldrich na ikinaiiratan niya. Well, tumatanda na ako. Marahil na overlook ko lang. Anyway, that doesn't make any difference, Iha. Alam na naman ni Aldrich ang gagawin. I have told him about this. I could not be more than happy na best friend ng kuya mo ang nagsasanay sa'yo. Aldrich is also like a son to me. Kaya nga pinagkakatiwalaan ko siya. Kibit balikat na paliwanag ni Sir Tony. You should not trust anyone so much pa. Lalo nang hindi mo kadugo. Ang mga kontrabida usually ay mga taong hindi mo akalaing masama pala. Nakapamaywang na sabi niya. Napatawa ito. Iba si Aldrich, Iha. Sa bagay, may point ka. Kaya nga I never really put everything on someone else's hands. Nakikialam pa rin ako. So I'm sure ngayon, naiintindihan mo na ang dahilan kung bakit gusto ko na may isa akong anak na hahawak ng negosyong ito. Iyon lang at tinawag na nito si Aldrich. Tangulang ang bati ni Andrea sa huli nang muli silang pagkilalanin ng kanyang ama. Ikaw nang bahala sa anak ko, Aldrich. Train her like she's not going to be your future boss. Gusto ko siyang maging magaling. Habilin pa na matandang Villegas. Opo, sir. Seryosong sagot ng binata. Pagkaraanin nagsabi na ang kanyang papa na uuwi ito at si Aldrich na magte-take over sa tour. Hindi na nakapalag si Andrea. Ayaw niyang ipahalata na intimidated siya kay Aldrich na ito. If anything, siya dapat ang mangilag dahil anak ako ng amo niya. Tinanong niya ang lalaki kung saan sila pupunta. Next time na tayo iikot pag maayos ng suot mo. Casual na sagot nito. Uminit ang kanyang tainga.
Anong sinabi mo? Alam mo ba kung anong brand ng mga damit na suot ko right now para sabihin mo na hindi ito maayos? Pinilit niyang gandahan ng tono. Baka kasi mali siya ng dinig. Ikako, hindi tayo iikot ngayon dahil masyadong bulgar yan damit mo. Pagpipiyastahan ka lang ng mga tauhan yung lalaki. Pahayag nito. Ganun, di sisantihin ko lahat ng mga bastos sa akin. Nakataas ang kilay na deklara niya. Kung ganyan ang prinsipyo mo, walang maiiwan na trabahador sa'yo. Manamit ka ng matino para ispeto ka ng bilang amo. Nakapamulsang sagot ng binata. So hindi pala karespe-respeto ang itsura ko ngayon. Yun ang ibig mong palabasin. Napipikang singhal niya. Ikaw, ano sa tingin mo? Balik nito. Binigyan niya ng masamang tingin ng kausap at nag-walk out. Nanginginig sa galit na nagsumbong siya sa ama. Kung di ba naman si Raulo yung kumag na yun, mas mahal pa ang suot kong to kaysa sa inaayos niyang lambat, tapos lalaitin niya. The nerve! Napangiti lang si Sir Tony. Are you not gonna do something, Papa? Salubong ang mga kilay na sita ng anak. Umiling-iling ito, sabay tanggal sa suot nitong salamin sa mata. May punto si Aldrich, iha. I told you, alam niya ang kanyang ginagawa. Mas mabuti na sundin mo siya. Para rin sa'yo yun. Mas kilala niya ang likaw ng mga tauhan natin. Napapakumpas ang paliwanag nitong napapiksi si Andrea. I can't believe na kinakampihan mo ang ungas na yun pa. He humiliated me right in my face. Tapos sasabihin mo sumunod na lang ako? Anak, pinigyan ko si Aldrich ng karapatan na gawin lahat ng dapat para matuto ka. Hindi niya isinasuggest yun kung hindi kailangan. Lumago ang negosyong ito ng triple mula nang siyang maging katuwang ko magpalakad. Kaya pakiusap, give it a shot. Pangumbinse pa ng ama. Nagpuputok pa rin ang butsi niya hanggang hapunan. Ikinuwento niya sa ina nangyari at maging ito ay nagsabi na sitahin nga raw sana ito ng suot niya kung hindi lang siya nakaalis kaagad kanina. Hindi pa rin daw kasi tanggap sa kanilang lugar ang ganong kasexy na atar na para bang kinapos sa tela. Lalo nang nainis si Andrea, para bang lahat ay nagkaisa laban sa kanya. Lalo tuloy siya naging determinado na gawing mahirap para kay Aldrich ang lahat. Titingnan niya kung makakatagal ito sa kanya ng pagmamaldita. Napangiti siya sa naisip na paraan para asarin ito. Nang muling silang magkita para ituloy ang tour, nakasuot na siya ng long sleeve blouse at itim na leggings. Kung sisipatin, balot na balot siya kaya hindi na nagkomento si Aldrich. Dinala siya nito sa daungan kung saan nakadaong lahat ng kanilang bangka para sa safekeeping at maintenance. Nasorpresa si Andrea dahil malinis at maayos ang itsura ng daungan. Taliwas na naalala niyang makalat at mabaho. Ayaw man niyang tanggapin, maganda ang ginagawang pamalakad ni Aldrich sa puntong yon. Lahat ay kanyang kinamayan na ikinagalak ng mga tauhan. Nabago tuloy ang impresyon ng mga ito at mataray ang dalaga na si Sir Tony. Nakihalubilo rin siya sa mga batang nandoon kasama ng kanilang ama at nagpupunas ng bangka. Isinakatuparan niya ang kanyang planong pang-aasar kay Aldrich nang kargahin niya ang isang sanggol. Pinalabas niyang anainihan siya ng bata pero ang totoo, binuhos niya ang kaunti ng 2 mineral water sa kanyang leggings. Nataranta ang ina ng baby at humingi sa kanila ng paumanhin. Okay lang po ate, baby yan di po bale. May dala ko extra na pamalit. Makikigamit na lang po ako ng banyo nyo para makabihis. Magalang na sabi ni Andrea. Tinapunan niya ng tingin ng walang kamali-mali ni sa Aldrich. Nagpresinta pa ito na samahan siya sa banyo. Oh no, I'm okay. Nakangiting sabi ni Andrea. Pumunta siya ng banyo at hinubad ang leggings. Ang totoo, wala siyang dalang pamalit. Ang blouse niya ay hindi man talaga blouse kundi mini dress. Muaabot iyon hanggang kalahati ng hita pag niluwagan niyang belt. Paglabas niya ng banyo, laglag ang panga ng kalalakihan. Patay mali siya lang siya nang dumaan sa tapat ni Aldrich. Bakit ganyan? Akala ko ba may pamalit ka? Sita nito, halatang hindi nagustuhan ang ginagawa niya. Hindi ko pala nadala. Inalis ko na nga ang leggings ko. Mas mabuti na to kaysa mababad ako sa ihe, hindi ba? Kunwari inosente sagot niya. Pinag-aralan nito ang kanyang mukha pero magaling mameke ng emosyon ng dalaga, kaya wala itong nahulaan sa inisip niya. Sobrang pangit ba? Tanong niya sa isang lalaking nagpapakainis ng hahoy sa tabi.
Umikot pa siya para masipat nito. Napalunok ang lalaki at pautal-utal na sumagot. Hindi po ma'am, sobrang ganda nga po. Sagot nitong hindi makatingin sa kanya. Hinila siya ni Aldrich sa braso at nagpaalam sa mga kasamahan na aalis na sila. Nagpasalamat si Andrea at nag-iwan pa ng flying kiss bago umalis. Saan na tayo pupunta next? Kunwari pukaw niya sa kasama. Naglalakad na sila noon sa niyugan. Dapat isasakay sila ng motorsiklo nito pero ayaw na siyang isakay na binata dahil tiyak daw nalilipa rin ng hangin ang napakaikli niyang suot. Pinipigil lang niyang matawa ngunit natutuwa siya dahil pakiramdam niya nagtagumpay siyang asarin nito. Tapos na? Sa susunod na uli? Madami pa akong aasikasuhin. Sagot nito sa malamig na tono. Saglit bad trip ka ba? Saan? Kanino? Bakit naman? Sabi nito. Baka iniisip mo kasi sinasadya ko ang... Hindi. Bakit mo naman gugustuhin na matakam mga pobreng lalaking yun, hindi ba? Saka kung maghahanap ka na rin lang ng mahahanga sa'yo, yung may sinasabi na sa buhay, para may mapala ka, tama? Mabilis na agaw ng binata sa sasabihin na sana niya. Right, mabuti alam mo, deklara niya. Nang malapit na sila sa bahay ng mga Villegas, pinabayaan na siya ni Aldrich na umuwi dahil daan pa raw ito sa hagdanan. Hindi niya maunawaan pero pakiramdam niya na puntusan siya ng lalaki. Imbis na siya ang panalo, naibaligtad nito ang mesa. Na magsimula ang pasukan, naging masabala si Andrea dahil kailangan pa niyang isingit sa schedule ang pag-aaral tungkol sa kanilang negosyo. Hindi niya gaano kinakausap si Aldrich at maging ito hindi na rin siya kinikibo kung hindi rin lang mahalaga ang sasabihin. Bagay na mas gusto niya. Nako-conscious din kasi siya nang hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing magsasalubong ang kanilang mga mata, ayaw niyang maisip ang lalaki na natutunaw sa titig nito. Kagaya ngayon, nasa opisina sila ng ama at nire-review ang records ng sale for the past 5 years. Kahit labag sa kalooban niya noong una, nagdamit na lang siya ng konserbatibo. Ang isa pang ikinabubisit niya sa lalaki, super stricto nito sa tutorial yaso nila. Para rito ay mahalaga ang bawat oras. Bakit pa kailangan magtayo ng daingan hindi naman pala kalalakihan ng tutubo? Mas malaki pa rin ang fresh fish ng bentahan. Pagsasantinig niya sa nabuong tanong na isip. Lumapit ito at bahagyang sinilip ang binabasa niyang record na para bang tinitiyak nito na may basehan ang kanyang sinasabi. Hindi naman laging nauubos sa sariwang isda. Pag may itinago ng itinago sa freezer, humihina ang kalidad kaya nagiging mura. Gagastos pa sa kuryente at upas sa tao maghahakot papunta at pabalik sa storage facility. Pag may idinaing, nagkakaroon tayo ng oportunidad na makabenta, pati na mga istang mura ang halaga pa ang sariwa. Pero mahal magtuyo. Higit sa lahat, dagdag na trabaho para sa tao pero sa paraang hindi na tayo nalulugi. Mahabang paliwanag nito. Bahagyang na-impress si Andrea sa sinabi ng binata. Subalit hindi siya nagpahalata. Kunwari patuloy siya sa pagbabasa at kumuha pa ng calculator para mag-compute. Sino nga pala nag-iimbentaryo? Ako, pagkatapos ay tinitingnan din ni Sir. Anito habang isinasalansa ng ilang record books sa parador. Napansin niya sa sobrang organized nito at malinis, pati nga ang pwesto sa palengke, katakatakang hindi nangingitata kagaya ng akala niya. May nakahanda pa rin naman siyang mga panlalait sa sasabihin, pero hindi niya na ituloy dahil malinis ang pwesto. Well, that couldn't be. If I am not to run this business, I want to hire a real accountant, deklara ni Andrea sa perpektong Ingles. Tumangwang kausap. It's your prerogative, maikling sagot nito. Napaangat ang kanyang ulo. Maganda ang pronunciation. Nakapag-aral ba ng lalaking ito ng kolehiyo? Malamang hindi, dahil kung oo, bakit ito magtsatsaga sa ganitong hanap buhay? Correct. Sa maganda na ako nakasisiguro. Hindi ko nga alam kung eksakto ba yung mga nakasulat dito. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon, lalo na't mahirap ang buhay. Pwede mo ipacheck yan kahit kanino. Wala akong kinukupit sa pera ng ama mo kung yun ang pinararating mong mensahe. May himig na inis ang boss nito nang sumagot. Natuwa si Andrea kaya sumigil siya na inisin ng lalaki. That's not what I mean. Natural, komplikado ang ganitong bagay. Might as well someone well-educated na ang maghawak, hindi ba? Binigyan diin niya ang salitang well-educated para insultuhin ng lalaki. Kaya nga akong pinahawak niya ni Sir Tony. Depensa nito.
Kitang-kitang napipikon nito sa mga sinabi niya bagaman hindi ito nagpahalata. Bagkus ay tinutok nito ang mga mata sa isang makapal na libro. Pasakretong nag-text si Andrea sa kapatid para itanong kung nakapag-aral ba ng kolehiyo si Aldrich. Kaagad nag-reply si Teddy. Yap, graduate siya ng mechanical engineering, cum laude. Halos hindi siya makapaniwala sa nabasang text message ng kuya niya. Ano ngayon? Anang isang bahagi ng kanyang utak. Pero pakiramdam ni Andrea, nakapag-backfire sa kanya mga sinabi sa lalaki. Dapat pala, ipagpasalamat din nagtyaga si Aldrich sa kanila kahit na mas maraming oportunidad na naghihintay sa gaya nitong magandang educational background. Pero kahit na, nakakaasar pa rin ito. Isinara niya ang binabasang record at nagsabi sa binata na magpapahinga muna siya dahil sumakit ang kanyang ulo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.